Ang ninuno. Nagpaikot sa ere si Gaston kasama ang Minokawa. Pinapanood nito ang laban sa pagitan ni Haring Sentor at Tanyong Tao ng Zaratan. Aminado si Gaston. Gusto niyang makialam sa laban. Ngunit ito ay pagsubok na susukat sa lakas ng katawan at pag-iisip ni Haring Sentor. Kaya naman pinigilan niya ang sarili. Nakontento na lamang manood. Kapwa hindi nagpapatalo ang dalawang magkatunggali. Nakita ni Gaston na tila naaaliw si Haring Sentor sa nangyayaring laban. Ganon din naman ang nakikita nito sa Zaratan. Tuloy ang palitan nila ng mga atake. Ngunit napansin ni Gaston na tila hindi nagkakasakitan ang dalawa. Kaya minabuti nitong lumapit para mas maunawaan ang nangyari. At dito napagtanto ng mandirigma na nakikipaglaro ang Zaratan kay Haring Sentor. Matagal ko nang inaantay ang gantong laban, Zaratan. Sa wakas, nakahanap din ako ng katapat. Wika ni Haring Sentor habang patuloy na umaatake. Bagaman hindi nagsasalita, nakita naman ni Gaston ang reaksyon ng Zaratan na tila natutuwa din sa nangyayaring labanan. Sa kalagitnaan nga ng sagupaan, bigla na naman silang nakaramdam ng malakas na pagyanig. Sabay na uminto ang dalawang naglalaban upang makiramdam. Napatingala ang mga ito sa langit nang makita ang namumuong itim na ulap sa paligid ng malaking lawa. Halos matabunan na nito ang kabuuan ng 4 na dome. At habang nakamasid sa namumuong mga ulap ay nagulat si Gaston dahil biglang lumitaw sa tabi niya si Apo Remus. Mukhang nahanap na ni Alingatong ang kanyang katawan. Huli na ang lahat. Wala na akong magagawa kung hindi wasakin ang pananggalang na bumalot sa lagusan. Gaston, kailangan ko ang tulong niyo para pigilan ang anumang nilalang nalalabas mula sa mundo ng mga namatay. Tumango naman si Gaston. Kagad na itong umalis sakay ng Minokawa. At sa mismong kinakatayuan ay nagbago ng anyo si Apo Remus. Lumaki ito na halos 30 talampakan. Nagliwanag ang buong paligid, dahilan para mapansin nila Haring Sentor ang presensya nito. Haring Sentor, Zaratan, maaari ko bang maantala ang inyong kasiyahan? Kailangan ko ang tulong niyo. Nagkatinginan si Haring Sentor at ang Zaratan. Walang pagdadalawang isip na lumuhod ang dalawa bilang pagsang-ayon sa utos ng Apo. Patawad kung maaantala ang pakikipaglaro ko sa iyo, Zaratan. Mas mahalaga ang dapat kong asikasuhin. Wika ni Haring Sentor. Dali-dali itong tumakbo papunta sa malaking lawa. Kaagad namang sumunod ang Zaratan. Matapos kausapin ng dalawa, kaagad na ding bumalik si Apo Remus sa lugar ng mga diwata. Gaya ng sinabi ni Haring Ragon, handa na silang tumulong. Ito ang unang pagkakataon na makikialam kami sa gulo ng 4 na dome. Hindi ko akalaing darating ang pagkakataong ito. Wika ni Haring Ragon. Wala na tayong magagawa, kamahalan. Hindi maiwasan ang kaganapan. Isa pa, kung hindi tayo tutulog, maaaring pati ang karian natin ay madamay. Tugon ni Ulysses. Pinakilos na nito ang hukbo ng mga diwata papunta sa lagusan. Samantalang si Apo Remus naman, nagsimula ng sirain ang pananggalang. Nang mga sandaling iyon ay nasa himpapawid si Apo Remus. Gumawa ito ng malaking pentagramo at mula doon ay lumabas ang malalaking bola ng apoy. Bumagsak ito sa pananggalang.
Unti-unting nagkaroon ng lamat ang pananggalang hanggang sa tuluyan nitong bumagsak at gaya ng inaasahan. Naglabasan ang mga lagalag na kaluluwa. Kasabay nito ay ang malakas na pagyanig. Nasundan pa ito ng malakas na dugongdong mula sa lawa. Gumawa ito ng malakas na alon na naging dahilan para matabunan ng tubig ang buong sakop ng 4 na dome. Laking pasasalamat ng mga ito. Nailikas nila sa oras ang mga naninirahan. Matapos ang matinding pagbaha, lumitaw sa kalagitnaan ng lawa ang isang dambana. Natanaw ni Apo Remus si Haring Balaw na nakatayo sa gitna nito habang nakatingin sa katawan ng isang nilalang. Dali-daling bumaba si Apo Remus upang pigilan ang hari sa kung anuman ang binabalak, ngunit sa kasamaang palad ay nahuli na ito. Huli na ang lahat, Remus. Ilang sandali lang ay makukumpleto na ang pagbuhay ng katawan ko. Wala ka na magagawa kung hindi panoorin ang pagkawasak ng 4 na dome. Wika ni Haring Balaw. Pasensya na din, Alingatong. Pero hindi ko hahayaang wasakin mo ang pinaghirapan kong buwid. Tugo ni Apo Remus. Tumawa ng malakas si Haring Balaw. Kagaya ng sinabi ko, wala ka nang magagawa. Lalo pat kumpleto na ang ritual ng muli kong pagkabuhay. Salamat sa dakila mong alagad. Malaki ang naitulong ng katawan ni Haring Balaw sa dikain kong muling bumalik sa mundo ng mga mortal na may katawan. Muling wika ni Haring Balaw. Matapos niya itong sabihin, biglang nawalan ng malay ang hari at tila unti-unting lumipat sa nakaiwalay na katawan ng espiritu mula dito. Ilang sandali pa ay tuluyan na itong bumangon. Sumigaw ng malakas. Kasabay ng pagsigaw ng nilalang ay ang pagliparan ng lahat ng lagalag na kaluluwa sa paligid. Dali-dali namang kinuha ni Apo Remus ang walang malay na Haring Balaw. Pinagmasdan nito kung paanong pumasok sa bunganga ng nilalang ang napakaraming lagalag na kaluluwa. Ito yung mga espiritu mula sa lagusan. Patuloy sa paglabas ang mga ito na halos walang tigil. Inikot ni Apo Remus ang tingin sa paligid. Nakita nitong nakikipaglaban ang mga kasamahan. Muli niyang ibinaling ang tingin sa dambana. Nakitang unti-unting lumaki ang nilalang habang patuloy na pumapasok sa bibig nito ang mga kaluluwa. Maya-maya ay tumayo ang nilalang. Napaatras si Apo Remus dahil halos kasing laki niya na ito. Huminto na din ang pagpasok ng mga kaluluwa sa bunganga. Nagsimula nang mamuo sa kamay ng nilalang ang isang espada na may itim na talim. Naglabasa na din ang 4 na pakpak sa likod ng nilalang. Nagbabaga din ang mga mata nito. At habang patuloy na nagbabago ang anyo, nagpapakawala ito ng malakas na alon ng enerhiya. Dahilan para manghina ang lahat ng nilalang sa paligid. Kagad namang kumilos si Apo Remus. Nilagyan ng pananggalang ang kanilang kinaroroonan upang hindi na madamay ang mga nilalang sa paligid. Alam ng Apo na malaking pinsala ang idudulot ng lumalantad na kalaban kung sakaling makalabas ito. Kaya pinili niyang iselyo ang sarili kasama ng nilalang. Anong ginagawa mo, Apo Remus? Mag-isa mo kong lalabanan. Nasisiraan ka na ng bait. Sa kasalukuyan mong antas, hindi mo ko kakayanin. Alam mo ang katotohanan ito. Pero ito ka, nagpapakangal. Wika ni Alingatong. Nagkakamali ka kung inaakala mong nag-iisa lang ako.
Tignan mo ang paligid, Alingatong. Nagtutulungan ang mga nilalang na nakatira sa lugar na ito para lang pigilan ang masama mong binabalak. At kagaya ko, handa din silang magbuwis ng buhay upang matalo ka. Tumawa ng malakas si Alingatong. Ibinuka ang kanyang mga pakpak bilang paghahanda. Binunot ni Apo Remus ang dalawa nitong sandatang nakatago sa kanyang mga pakpak. Kasabay ng pagkampay ni Alingatong ng mga pakpak, naglabasan ang matatalas na balahibo. Tumatalsik ito sa paligid. Nagawa namang sanggain ng Apo ang mga atake nito. Ngunit malaki ang pinsalang naidulot ng mga talsik ng peraso ng bagwis ni Alingatong. Nanlaki mga mata ni Apo Remus nang makitang nagkakandatuyo ang mga puno. Namamatay ang lupa sa mga lugar kung saan bumabaon ang mga tipak. Ang bawat piraso ng katawan ko, lason para sa lugar na ito. Kaya mag-iingat ka. Wika ni Alingatong. Naging maingat naman si Apo Remus dahil alam nito na sa isang maliit na pagkakamali, maaaring ikapahamak ng maraming buhay. Samantalang sa kabilang dako, patuloy na nakikipaglaban ang mga diwata kasama ang tatlong hari. Unti-unti namang nagkakamalay si Haring Balaw at nang tuluyan itong bumalik sa ulirat, pinili nitong tumayo. Nakagad namang pinigil ng dalawang diwatang gumagamot sa kanya. Ngunit matigas ang ulo ng Haring Balaw. Nagpumiglas ito. Wala nang nagawa pa ang mga manggagamot. Dali-daling tumakbo ang Haring Balaw palabas ng palasyo ng mga diwata. At sa kalagitnaan ng daan palabas, nakasalubong nito si Gaston. "Huwag mo kong pipigilan. Dahil hindi ako papayag na wala kong gagawin. Samantalang ang mga kapwa ko pinuno ay nagbubuwis ng buhay." Napangiti si Gaston sa sinabi ni Haring Balaw. Sino ba nagsabi sa'yong pipigilan kita? Ito, kunin mo. Siguradong kailangan mo yan. Wika ni Gaston. Sabay hagis ng sandata ni Haring Balaw. Matapos nitong magsalita, kaagad na siyang umalis. Dali-dali namang sumunod si Haring Balaw. Pagdating pa lang sa labas ng palasyo ng mga diwata, sinalubong sila ng mga nilalang mula sa mundo ng mga patay. Sila ay mga lagalag na bangkay. Hindi sila mapapatay ng simpleng atake lang. Dito mo gamitin ang taglay mong espiritual na kapangyarihan. Wika ni Gaston. Tumango naman ang Haring Balaw. Huminga ng malalim at pinikit ang mga mata. Nagliwanag ang hawak nitong malaking maso. Maging ang mga sungay nito. Nagbago ng anyo. Naging kulay ginto at bahagyang humaba. Mula naman sa likod ni Haring Balaw, lumitaw ang kulay gintong figura ng higanting kalabaw. Gawa ito sa purong liwanag at ayon kay Haring Balaw, ito ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Dali-daling sumugod ang gintong nilalang papunta sa mga lagalag na bangkay at pinagsusuwag ang mga ito. Bagamat bangkay na ang natatamaan ng alaga ni Haring Balaw, nagbabalik sa pagiging alikabok ang mga ito. Gumawa ito ng daan para sa kanilang dalawa. Hanggang sa marating ng mga ito ang hangganan ng teritoryo ng mga diwata. Kailangan kong makarating sa aking dome. Kaya mula dito, iiwanan na kita, Gaston. Salamat. Wika ng hari. Kagad na din itong tumuloy papunta sa kanyang dome. Pagkarating sa lugar, natanaw siya ng mga kawal. Laking tuwa ng mga ito sa pagbabalik ng kanilang hari.
Isa-isang nagpuntahan ang ibang hari sa kanilang teritoryo. Napangiti si Apo Remus nang makita na kumpleto na uli ang 4 na hari. Maligayang pagbabalik, Haring Balaw. Ngayon mas magagawa ko na ng maayos ang dapat kong gawin. Panatag na akong kikilos dahil alam kong may magtatanggol na sa inyong mga dome. Wika ni Apo Remus. Tumawa ng malakas si Alingatong. Ano naman ang magagawa ng 4 na hari na yan? Kumpleto na ang pagbabagong anyo ko, Remus. Kahit ikaw na pinakamalakas sa lahat ng mga diwata, walang magagawa. Yan pa kayang may hinang uri. Wika ni Alingatong. Maaaring tama ka. Hindi ka nga matatalo ng aking 4 na hari. Pero parang may nakakalimutan ka yata. Tugon ni Apo Remus. Napawi ang ngiti ni Alingatong dahil sa sinabi nito. Nakakalimutan. Anong ibig mong sabihin? Nakalimutan mong binuksan mo ang lagusan patungo sa kabilang mundo. Biglang napaisip maging sina Haring Balaw sa sinabi nito. Maging si Haring Ragon ng mga diwata. Nagtaka sa sinabi ng Apo. Anong ibig mong sabihin, Apo? Gaston, may ideya ka ba? Napangiti lang si Gaston ng mga sandaling iyon. Sabay turo sa kalangitan. Sa oras na buksan mo ang lagusan sa kabilang mundo, kasabay nitong magbubukas ang daan patungo sa mundo ng mga kataas-taasang mga nilalang. Wika ni Gaston. Nanlaki mga mata ng mga diwata. Hindi sila makapaniwala dahil unang beses itong nangyari sa kasaysayan ng mundong iyon. Hindi ako makapaniwala. Sa pamumuno ko naganap ang ganitong pangyayari. Ang pagbaba ng mga nakakataas na nilalang. Wika ni Haring Ragon. Patuloy nilang pinagmamasdan ang pambihirang kaganapan. Maging si Alingatong hindi inasahan ang ganitong pangyayari. Hindi mo man lang naisip na maaaring maganap ang bagay na ito. Hindi ako makapaniwala. Nakaligtaan mo ang batas ng pagbubukas ng lagusan papunta sa kabilang mundo. Hindi kagad nakapagsalita si Alingatong. Patuloy lang itong nakatitig sa kalangitan. Bigla itong humiti. Muling ibinaling ang tingin kay Apo Remus. Nagkakamali ka, Apo. Alam kong mangyayari ang bagay na to. Maniwala ka man o hindi. Inaantay ko din ang pagbaba ng mga nakakataas na nilalang mula sa kanilang trono para mahamon ko sila ng personal. Nagulat si Apo Remus sa sinabi nito. Napailing na lang sa kangalang iniisip na Alingatong. Isang kalapastanganan ang hamunin ang kahit isa sa mga nakakataas. Talagang nabubulagan ka na ng kapangyarihan, Alingatong. Wika ni Apo Remus. Matapos ay sinugod nito si Alingatong. Dahilan para tumilapon ito papunta sa malapit na kabundukan. Akmang tatayo pa sana si Alingatong nang bigla siyang paulanan ng apoy ni Apo Remus. Ngunit sa kabila ng mga natanggap na atake, hindi pa rin ito natinag. Ano mang gawin mo, Apo Remus, hindi mo na mapipigilan ang mga magaganap. Pagmasdan mo ang kapaligiran, tignan mo ang pinakamamahal mong 4 na dome. Wala na ang pinangangalagaan mong balanse at kaunting panahon na lang.
Tuluyan ko nang mapapakawalan sa mundong ito ang galit ng mga elementong ikinulong nyo sa mundo ng mga namatay. Wika ni Alingatong. Inikot ni Apo Remus ang tingin sa paligid. Nakita ang napakalaking pinsalang idinulot ng kanilang labanan, dahilan para mas lalo itong magalit kay Alingatong. Pagbabayaran mo ang ginawa mo, Alingatong. At kung kailangan kong ialay ang buhay ko, hindi ako magdadalawang isip. Masigurado ko lang na hindi ka na makakabalik pa sa mundong ito o kahit saan man. Tugon ni Apo Remus. Matapos magsalita ay biglang yumanig ang paligid. Itinaas ni Apo Remus ang kamay. Mula dito ay lumitaw ang malaking pentagramo. Mula sa pentagramong iyon, lumabas ang isang gintong sibat. Habang pababa sa kamay ng Apo, sinusundan ito ng kidlat. Nang mahawakan na ito ni Apo Remus, biglang nagliwanag ang mga simbolo ng 4 na dome. Napansin naman ito ng 4 na hari. Nagkatinginan ang mga ito. Alam ng 4 na pinuno ang ibig sabihin ng pagliwanag ng kanilang mga simbolo. Isa-isang nagpuntahan ang 4 na hari sa kanilang mga teritoryo. Inilapag ang kanilang mga sandata sa dambana. Ang mga sandatang hawak ng 4 na pinuno, pinagkaloob ni Apo Remus. 4 na sandatang sumisimbolo sa 4 na elemento. Masong gawa sa bato. Pagmamay-ari ni Haring Balaw, sumisimbolo sa elemento ng lupa. Sibat na may 3 talim, pagmamay-ari ni Haring Bungisngis, simbolo sa elemento ng tubig. Panang pagmamay-ari ni Haring Sentor, na sumisimbolo naman sa elemento ng hangin, at ang espadang pagmamay-ari ni Haring Tikbalang, sumisimbolo sa elemento ng apoy. Nang mailapag ng 4 na hari ang kanilang mga sandata, biglang bumulusok pa itaas ang 4 na haligi ng liwanag. Umabot ito sa kalangitan na nagbigay ng daan para mas lalong mabuksan ang trangkahang nag-uugnay sa mundo ng mga elemento at mundo ng mga celestial. Ang 4 na hari ng dome ang may hawak sa susi para tuluyang mabuksan ang trangkahan ng kalangitan. Inilagay mo ko sa sitwasyon na wala kong pagpipilian kung hindi hayaan ng mga celestial ang humusga sa iyo. Ito ang kabayaran ng paghahangad mo ng kapangyarihan. Wika ni Apo Remus. Sa pag-uutos ng Haring Bungisngis, binalot ng malalaking baging ang paa ni Alingatong. Kasunod dito, ang pagtusok ng matatalas na bato sa kanyang mga kamay. Ito yung kapangyarihan ni Haring Balaw. Pinilit makawala ni Alingatong, ngunit sa tuwing susubukan itong kumilos, mas lalo lang humigpit ang baging. Nadadagdagan ang mga matatalas na batong tumutusok sa kanyang katawan. Tumatagas ang lason sa katawan nito at gamit ang kapangyarihan ng elemento ng tubig at apoy, kaagad itong nahuhugasan. Ito ang pinagsama-samang kapangyarihan ng 4 na dome. Tanggapin mo ang kaparusahan ng kalangitan, Alingatong. Ang 10 kamatayan ng katawan at kaluluwa. Matapos itong sabihin ni Apo Remus, bumaba mula sa kalangitan ang malaking gintong sibat. Tumarak ito sa katawan ni Alingatong, dahilan para tuluyang masunog ang katawan nito. At habang nangyayari iyon, bumaba ang isang nilalang na nababalot ng gintong liwanag. Ito ang kabayaran ng mahabang panahon mong paghahangad ng kapangyarihan. Tanggapin mo ang kaparusahan ng kalangitan. Wika ng nilalang. Maging si Apo Remus ay napaluhod ng makilala kung sino ito.
Isang karangalan ang makita kayo, Apo Adlaw. Lumingon ito sa kanya at ngumiti. Ganon din ako, Apo Remus. Salamat sa walang sawa mong pangangalaga ng balanse ng mundong ito. Ako na ang bahala kay Alingatong. Ngayon sikapin mong ibalik sa kaayusan ang mundong ito. Matapos magsalita, kagad siyang bumalik sa kalangitan, kasama ang katawan ni Alingatong. Ilang sandali pa ay tuluyang naglaho ang liwanag. Naisara din ang lagusan papunta sa mundo ng mga patay, at ang mga nilalang na nakalabas ay isa-isa ding naglaho. Nagbalik din sa dating anyo si Apo Remus. Kinausap nito ang 4 na hari. Alam kong magiging mahirap na maibalik sa dati ang itsura ng 4 na kaharian. Pero malaki ang tiwala kong gagawin niyo ang lahat para mangyari ito. Wika ng Apo. Sa pagkakataong iyon ay sumagot si Haring Ragon. Simula ngayon, kabilang na ang kaharian ng mga diwata sa domeng ito. Tatanggalin ko ang hangganan mula sa teritoryo ng mga diwata at ang aking nasasakupan ay magiging 5 dome. Sumang-ayon si Apo Remus sa sinabi ni Haring Ragon. Nagtulungan ang lahat upang maisaayos ang mga nasira sa mundong iyon. Hindi pa natatapos ang kwento ko sa kamatayan ni Alingatong. May mas malaking panganib pa ang nagbabadya. Wika ni Nanang Salve. Muli itong nagpatuloy sa pagsasalaysay. Mahabang panahon ng kapayapaan ang umiral sa 4 na dome. Nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng 4 na hari para sa kapayapaan. Hindi ako makapaniwalang sa wakas. Magiging mapayapa na ang ating mga kaharian. Wika ni Haring Balaw. Maging ako, kaibigan. Hindi ko akalaing magkakaharap tayo sa bulwagang ito habang nagsasalo sa isang mapayapang hapunan. Tugon ni Haring Santor. Marami tayong napagdaanan, ngunit nagawa natin itong lampasan. Masaya kong nakamit natin ang kapayapaan at pagkakapantay-pantay. Wika ni Haring Tikbalang. Masaya ako dahil sa wakas. Makakakain na uli ako ng masarap na pagkain mula sa kusina ng mga sentor. Wika ni Haring Bungisngis habang nakaharap sa bulwagan ni Apo Remus. Habang nagkakasayahan ang lahat, dumating naman ang hari ng mga diwata. Pagbati sa mga dakilang hari ng 4 na dome. Eto, tanggapin niyo ang munti naming alay. Gamitin niyo ang mga bakal na ito para maisaayos ang inyong mga kaharian. Napalingon si Haring Balaw. Binati si Haring Ragon. Maligayang pagdating sa aming salo-salo, mahal na Haring Ragon. Maupo ka. Ang 5 upuan ay para sa iyo. Wika ni Haring Balaw. Isang karangalan ang mapabilang sa bulwagang ito. Noon ay pinapanood ko lang mula sa tore ang kasiyahan. Pero ngayon nandito na ako. Nakikisaya sa mga dakilang pinuno. Tugon ni Haring Ragon. Ang kasiyahang iyon ay nagaganap 1 beses sa loob ng 1 taon. Ito ay ginagawa bilang pag-alala sa paglalang ng 4 na dome. Habang nagkakasayahan, hindi maiwasan ni Haring Ragon na mapansin na wala si Apo Remus, kaya kaagad siyang nagtanong. Paumanhin mga kapwa ko pinuno, nasaan ang mahal na Apo? Bakit hindi ko siya nakita simula nang dumating ako? Nagkatinginan ang 4 na hari.
Nagpasya si Haring Balaw na sabihin ang dahilan kung bakit wala ang apo. May mahalagang aasikasuhin ang mahal na apo. Inihabilin niya sa amin ang pamumuno sa 4 na dome. Nakakalungkot man, ngunit kailangan ipagdiwang muli ang araw ng pagkalalang nang wala ang aming dakilang pinuno. Pagpapaliwanag ni Haring Balaw. Nauunawaan ko, Haring Balaw, at salamat sa impormasyon. Pero ganun pa man, hindi tayo dapat malungkot. Ito ang unang beses na dadalo kaming mga diwata sa kasiyahan sa araw ng paglalang. Kaya hayaan niyong magbigay kami ng kaunting kasiyahan. Sa isang pilantik ni Haring Ragon, nagliparan ang mga lambana. Nagtipon-tipon ang mga ito. Bumuo ng mga hugis. Kadalasan sa mga ito ay simbolo ng mga hari ng 4 na dome. Nang matapos, nagliparan naman sa kalangitan ang napakaliwanag ng mga paputok. Laking gulat ng mga engkanto nang biglang magsalita si Gaston. Mula sa mundo ng mga tao ang paputok na yan. Medyo mabaho lang ang usok. Pero tignan nyo kung gaano kaganda. Nakatingala ang mga engkanto. Namangha sa dalang paputok ni Gaston. Ito ang unang beses na nakakita ng ganito ang mga elemento. Gusto ko ang dala mong paputok, Gaston. Maaari mo ba kong dalhan yan sa susunod? Tanong ni Haring Balaw. Tumangulang si Gaston. Muling pinanood ang mga pagsabog ng makukulay na liwanag sa kalangitan. Ngunit biglang nabura ang ngiti sa mukha nito. Nang mamataan ang isang pentagramong biglang lumitaw. Sinubukan nitong kunin ang atensyon ni Haring Ragon. Ngunit abala ang hari sa pakikipag-usap. Nang ibalik nito ang tingin sa kalangitan, wala na ang pentagramo. Nanatiling palaisipan kay Gaston ang nakita dahil pamilyar ito sa kanya. Umaga na nang matapos ang kasiyahan. Lango ang 4 na hari. Kaya nagpasya sina Gaston at Haring Ragon na hayaang makatulog ang mga ito. Pagbalik sa kanilang karian, tumuloy si Gaston sa aklatan ni Haring Ragon. Binuksan nito ang 4 na aklat ng pantas at doon ay muling nakita ang itim na pentagramo. Nanlaki mga mata nito dahil hindi nga siya nagkamali ng hinala. Sinasabi ko na nga ba? Biglang napalingon si Gaston nang marinig ang boses ni Haring Ragon. Anong problema, Gaston? Mukhang balisa ka. At bakit ka nandito sa aklatan? Teka, yan ang aklat ng 4 na pantas. Oo, ang pentagramong simbolo ng diwata ng dilim. Nakita ko kagabi. Alam ko na hindi yon guni-guni, Ragon. Biglang nabahala ang hari ng mga diwata dahil ito din ang naging palatandaan nang minsang magkaroon ng kaguluhan sa karian ng mga diwata kung saan nadamay maging ang mundo ng mga tao. Kailangan malaman ito ng 4 na hari. Kailangan pagandaan ng mga kaganapan. Wika ni Haring Ragon. Dali-daling lumabas ang hari sa kwarto. Tinungo nito ang kanyang bulwagan upang kausapin ang mga ministro ng kanyang karian. Hindi biro ang pangitain ng itim na pentagramo dahil alam nilang kapahamakan ang dala nito sa lahat. Minabuti na din ni Haring Ragon na ipakalat ito sa 4 na dome upang makapaghanda. Nang marinig ng 4 na hari ang balita, kagad nagsipaghanda ang mga ito. Pinag-igting ang mga depensa sa kanya-kanyang dome. Sa tulong ng 4 na pantas na mga diwata,
Nagawa nilang paganahin ang malaking pananggalang ng 4 na kaharian sa tulong ng elementong tagapagbantay. Mabuti na lang at nagawa niyong gisingin ang 4 na higanteng tagapagbantay. Ngayon, kung may darating mang panganib sa 4 na dome, sila ang unang makakaramdam at kikilos upang pigilan ito. Wika ni Haring Ragon. Samantalang sa 4 na dome naman, muling nagpatawag ng pagpupulong ang 4 na hari sa lahat ng nasasakupan. Inihayag sa mga naninirahan doon ang paparating na panganib. Nabahala ang mga mamamayan, ngunit sinigurado ng mga hari ang kanilang kaligtasan. Wala kayong dapat ipag-alala dahil titiyakin namin ang inyong kaligtasan. Sinisigurado ng 4 na hari, walang mapapahamak kung sakaling dumating ang malaking kaguluhan. Muling nabalot ng takot ang 4 na dome. Inakala nilang magtatagal ang kapayapaang tinatamasa. Pero sa kabila ng banta, tiwala ang 4 na hari na magagawa nila itong lampasan. Inakala ko pa naman na magkakaroon na ng panghabang buhay na kapayapaan sa mundong ito. Pero ito na naman, isang walang magawang nilalang ang nagbabantang manggulo. Wika ni Haring Sentor. Marami na tayong pinagdaanang pagsubok, ngunit nandito pa din tayo. Nangangahulugan na walang sino man ang tatalo sa atin. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling alerto ang mga bantay ng bawat kaharian. Wala namang nangyayaring hindi kanais-nais. Hanggang isang umaga, sa kaharian ng mga bungisngis, natanaw ng bantay ng hari ang isang pulutong ng hindi kilalang mga kawal. Dali-daling nag-ulat ang mga ito sa kanilang pinuno. Kagad namang pinunta ni Haring Bungisngis ang paparating na hukbo. Nanlaki mga mata nito nang makita ang banderang dala. Halos hindi magkamayaw ang hari. Dali-dali itong nagpadala ng mensahero kay Haring Tikbalang upang ipagbigay alam ang nangyayari. Nakahinga ng maluwag si Haring Bungisngis nang makitang lumampas ang nasabing hukbo. Ilang sandali pa, dumating ang Haring Tikbalang kasama ang ilang piniling mga mandirigma. Totoo ba ang sinabi ng mensahero mo, Haring Bungisngis? Nasaan ang hukbo ni Karim? Tanong ni Haring Tikbalang. Dumaan lang sila sa aking kaharian. Patungo sila sa Hilagang Silangan. Sa wari ko ay pupunta nila ang mahinang sakop ng kaharian ni Haring Sentor. Ipinatawag kita, hindi dahil kailangan ko ng tulog, kundi nais kong ipagbigay alam mo sa Haring Sentor ang paparating na panganib. Wika ni Haring Bungisngis. Huwag kang mag-alala, Haring Bungisngis. Alam kong nakahanda si Haring Sentor sa maaaring mangyari. Ito ang pinakahinihintay nating kaganapan. Muli na namang nagpakita ang hukbo ni Karim. Wika ni Haring Tikbalang. Matapos mag-usap ng 2 hari, kagad nang umalis sa mga tikbalang upang subaybayan ang kilos ni Karim. Kaunting kaalaman. Si Karim ay general na namumuno sa mga kawal ni Dulum. Ang pagpapakita nito, nangangahulugang inihahanda nila ang muling pagbabalik ng kanilang Panginoon. Ilang mensahero na din ang pinadala sa 4 na kaharian upang hanapin si Apo Remus. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila matuntun. Walang bakas na naiwan ang Haring Garuda na tila sinasadya nitong hindi magpakita.
Bigo ang mga mensahero kong mahanap si Apo Remus, maging ang pinakamahusay kong tagatugis. Wala ring nahanap na bakas ng ating pinuno. Wika ni Haring Balaw. Kausap nito si Haring Sentor na nooy nagmamasid lamang. Ilang sandali pa natanaw ni Haring Sentor ang paparating na hukbo. At dahil papasok ang mga ito sa kanyang nasasakupan, kaagad itong lumakad upang salubungin ang mga kalaban. Piniling magpaiwan sa kanyang karian ni Haring Balaw upang masigurado ang kaligtasan ng lugar. Dahil sa lahat ng karian, ang sakop ni Haring Sentor ang siyang nagtamo ng pinakamalaking pinsala. Kulang ang kanyang mga kawal upang ipagtanggol ito. Ang nakakapagtaka, bakit sa lumang minahan ng mga sentor sila nagpunta? Gayong wala naman silang makukuha sa lugar na yun. Naging palaisipan ito kay Haring Balaw dahil inilipat na ng mga sentor ang minahan ng bakal sa mismong loob ng kanilang dome. Patuloy na pinag-iisipan ni Haring Balaw ang nangyayari, ngunit hindi ito makahanap ng sapat na dahilan kung bakit sa lumang minahan nagpunta ang hukbo ni Karim. Samantalang sa dako ni Haring Sentor, nagawa nilang abutan ang hukbo. Kaagad itong hinarang. Anong kailangan nyo sa lupaing ito? Hindi kayo taga rito. Wika ni Haring Sentor. Hindi sumagot ang mga kawal. Sinisipat ni Haring Sentor ang muka ng mga ito. Ngunit wala siyang makita dahil purong itim. Wala ring nakitang mata ang hari. Maya-maya bumaba ang isa sa mga ito at lumapit sa kanya. Inabot ang isang nilukot na papel. Binasa ito ng hari. Nanlaki mga mata nang makita ang mensaheng nakasulat. Napatingin ito sa kanyang mga kawal na nag-aantay ng kanyang utos. Muli nitong ibinaling ang tingin sa mga itim na kawal. Buong lakas na sumigaw ng sugod. Agad namang sumunod ang kanyang mga mandirigma. Nagpang-abot ang 2 pangkat. Dahil sa lakas sa taglay ng mga sentor, nagawa nilang matalo ang mga kalaban. Siniguro ni Haring Sentor na wala ng buhay sa mga ito. Pagbalik nila, kaagad silang sinalubong ni Haring Balaw. Ano ang nangyari, Haring Sentor? Ano ang dahilan ng pagpunta nila sa lugar? Tanong nito. Agad namang inabot ni Haring Sentor ang sulat mula sa mga itim na kawal. Maging si Haring Balaw ay nagulat nang makita ang laman ng sulat. Ang lakas ng loob nilang angkinin ng lugar na yon. Ano ang karapatan nila? Wika ni Haring Balaw. Hindi malayong gawin nila ito sa iba pang kaharian. Mabuti na lang at inubos namin ang kawal na yon. Matatagalan pa ang pagsalakay ng iba pa nilang puwersa. Pero kailangan pa rin natin silang pagandaan. Ipadala ang mensahe sa hari ng mga diwata. Dali-daling nag-utos ng mensahero si Haring Balaw. Ipinaabot sa lahat ng mga kaharian ang natanggap na mensahe mula sa itim na kawal. Ngunit lingid sa kalaman ni Haring Sentor at Haring Balaw, nagsimula ng manakop ang mga ito sa iba pang panig ng 4 na dome. Laking gulat ng dalawa nang makatanggap sila ng mensahe mula naman kay Haring Bungisngis, na nakatanggap din ito ng parehong sulat. Ang nilalaman ng sulat na yun, utos ng pagsuko ng kani-kanilang teritoryo sa itim na hukbo. Maya-maya pa dumating ang mensahero ng mga tikbalang at gaya nila. Nakatanggap din ito ng parehong sulat. Nagpatawag ng pagpupulong ang 4 na dome
pinag-usapan na maaaring gawin kung sakaling sumalakay ang itim na kawal sa pamumuno ni General Karim. Maswerte lang dahil wala si General Karim sa kanilang mga hanay. Kung nagkataong naroon siya, malamang nabaliktad ang sitwasyon. Wika ni Haring Sentor. Kinakatakutan sa 4 na dome ang lakas ng itim na general. Minsan nila itong nakaharap sa labanan at kung wala ang tulong kay Apo Remus, hindi sila makakaligtas sa kalupitan ng general. Tandang-tanda ko pa ang nangyari nang minsan natin siyang makarap sa digmaan. Yun ang unang beses na natakot ako sa isang kalaban. Wika ni Haring Balaw. Mga bata pa tayo noon at wala pa masyadong karanasan, Haring Balaw. Ngunit ngayon, sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila. Tugon ni Haring Tikbalang. Hindi naman nagsasalita si Haring Bungisngis. Mahahalata ang takot sa mukha nito. Hinayaan na lang nilang manahimik ang hari dahil sila mismo ang nakakaalam kung ano ang nangyari nang minsang nahuli ng itim na ukbo si Haring Bungisngis. Ilang sandali pa dumating si Haring Ragon kasama si Gaston at Ulysses. Nakahanda na ang aking mga kawal kung ano man ang gagawin. Kayo na lang ang inaantay namin. Wika ng hari. Dumungaw sa bintana si Haring Tikbalang. Nanlaki mga mata nito nang makitang buong hukbo ng mga kawal ng diwata ang nakapaikot sa bulwagan. Kasama mo ang buong hukbo? Gaano ba kalaki ang hukbo ni General Karim? Tanong ng Haring Tikbalang. At sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang malakas na dugongdong ang narinig. Isa-isang nagsipagdungaw ang mga hari. Nakita ang napakalaking pentagramong lumitaw sa kalangitan. Ito ang pentagramong nakita ni Gaston nung nasa pagdiriwang sila ng araw ng paglikha. Maya-maya pa naglitawan mula sa kalangitan ang napakaraming itim na mandirigma. Ilan sa kanila ay may mga pakpak. Ang ilan naman ay nakasakay sa mga lumilipad na nilalang. Kasunod nito, isang higanteng taong ibon na kulay itim ang balahibo. Pinagmasdan ni Gaston ang 4 na hari. Kitang-kita ang takot sa mga ito. Ano bang meron sa nilalang na yan? At bakit ba? Takot na takot yung hari ng 4 na dome? Tanong ni Gaston. Yan si Dolom. Siya ang bathala ng pagkawasak at kadiliman. Siya din ang nagbigay ng kapangyarihan ni Alingatong. Ngayon siya na mismo ang bumaba para ipagpatuloy ang planong pagwasak sa 4 na dome. Tugon ni Haring Ragon. Natawa ng bahagya si Gaston dahil tila nakakita ng multo si Haring Tikbalang nang matanaw ang bathala ng pagkawasak. Haring Tikbalang, siguro naman nasagot na ang tanong mo kung bakit ko dinala ang buong hukbo ng mga diwata. Wika ni Haring Ragon. Kapag minamalas ka nga naman. Wika ni Haring Sentor. Ikinumpas ng itim na nilalang ang kanyang kamay. Nagsimulang sumugod ang mga kawal nito. Nagsipaghanda naman ang lahat ng mangdirigma ng 4 na dome. Sinalubong ang paparating na puwersa ng kalaban. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Malaking pinsala ang nadulot ng mga ito. Nabalot ng pangamba ang paligid dahil alam nilang wala silang laban sa puwersa ng bathala. Idagdag mo pa ang walang awa nitong general.
Nasaan ang pinagmamalaki niyong pinuno? Bakit hindi siya magpakita ngayon? Kung nakinig lang sana kayo sa babala ko, hindi na tayo aabot sa ganito. Wika ng malaking nilalang. Nanatiling nakatayo ang mga hari habang nakikitang unti-unting natatalo ang kanilang hukbo. Hindi na ako makatisa. Kung naaatim niyong manood, pwes ako hindi. Wika ni Gaston. Tinawag niya ang Minokawa. Ngunit nang lilipad na sana ang Minokawa, bigla namang nagpakita sa kalangitan ang isang malaking nilalang. Natanggal ang takot ng mga ito nang biglang lumitaw ang isang pamilyar na pentagramo. Si Apo Remus, magsipaganda na kayo. Susugod na tayo. Wika ni Haring Balaw at mula sa pentagramo, naglitawan naman ang mga gintong kawal. Lumapag si Apo Remus sa kanilang harapan at nagsalita. Pasensya na kung matagal akong nawala. Kinakailangan ko pang kunin ang loob ng mga gintong kawal upang hikayatin silang lumaban sa panig natin. Matapos magsalita ng Apo, kagad itong lumipad papunta sa kinaroroonan ni Dulom. Halos magkawig ang dalawa. Ang pinagkaiba nga lang, ang kulay ng bathala ng pagkawasak. Halos kasing itim ng kadiliman. Mata lamang ang nagliliwanag. Sa sobrang bilis ni Apo Remus, hindi napansin ni Dulom ang pagdating nito. Isang malakas sa suntok ang binitawan niya, dahilan para tumalsik ang bathala ng pagkawasak papunta sa isang bundok. Dali-dali naman itong bumangon upang gumanti. Ngunit sinalubong siya ng apoy mula sa Minokawa. Sunod-sunod na umatake ang iba pang tagapagbantay ng 4 na dome. May isang bagay kang nakalimutan, Dulom. Hindi basta-bastang magpapatalo ang mga dewata at engkanto. Hindi ko alam kung bakit pilit kang kumakampi sa mga mabababang uri ng nilalang, Remus. Isa kang bathala. Ano ang makukuha mo sa pakikitungo sa mga ito? Tanong ni Dulom. Wala sa katayuan ang pagmamalasakit at pangalaga ng balanse ng mundo, Dulom. Nagpasya kong pumanig sa mga sinasabi mong mababang uri dahil sa kanila ko nakita ang pagpapahalaga sa buhay. Akbang tatayo pa sana si Dulom nang bigla siyang hampasin ng buntot ng zaratan, dahilan para muli itong matumba. Huwag ka nang tumayo pa at lumaban, Dulom. Tignan mo ang mga kawal mo. Napalingon si Dulom sa paligid. Nakita nitong nilulupig ng mga gintong kawal ang kanyang sakop. Maging si General Karim, walang kahirap-hirap na pinabagsak ni Gaston. Isuko mo na lang ang laban, Dulom, dahil wala ka nang magagawa pa. Tanggapin mo na ang katotohanan na hindi ka kailanman magiging kagaya ko. Wala kang pagpapahalaga sa buhay dahil ang tangi mo lang alam ay ang mangwasak. Wika ni Apo Remus. Kagad lumipad si Dulom. Hindi dito nagwawakas ang lahat, Remus. Antayin mo ang pagbabalik ko. At sa oras na dumating yon, sisiguraduhin ko na ikaw ang magmamakaawa sa akin. Wika nito. Kagad siyang naglaho kasama ang itim na kawal. Unti-unting nagliwanag ang paligid. Sa isang kumpas lang ng gintong pakpak ni Apo Remus,
Nagbalik sa dati ang lahat ng nasira. May ilan pang itim na kawal ang natira. Kaya naman tinugis ito ng mga kawal mula sa pangkat ng mga diwata at 4 na dome. Alam kong darating si Dolom, kaya pinili kong kausapin ang mga kapwa ko bathala upang ipairam sa akin ang mga gintong kawal. Pasensya na kayo kung medyo natagalan ng pagbabalik. Wika ni Apo Remus. Nagsipagluhod naman ng lahat sa presensya ng Haring Garuda. Nang mga sandaling ito ipinangako ni Apo Remus sa 4 na hari ang walang hanggang kapayapaan. Maging si Gaston, bumalik na sa mundo ng mga tao. Naging mapayapa ang 4 na dome. Bagaman napalitan na ang mga hari, hindi nagbago ang kanilang adhikain. Ito ay ang pangalagaan ang 4 na balanse ng mundo ng mga tao at mundo ng mga elemento. Ang pangyayaring ito, naganap sa mundo ng mga engkanto at hindi din malayo na mangyari sa mundo ng mga tao. Wika ni Nanang Salve. Hindi makapaniwala ang mga kamag-anak nito na naganap ang ganong kalaking digmaan sa mundo ng mga elemento. At bilang angkan ng mga babaylan, pinaghandaan nila ang kaganapang ito. Ngunit kagaya ng kaganapan sa mundo ng mga elemento, kung sakaling magkaroon ng kaguluhan sa mundo ng mga tao, siguradong meron ding darating na tagapagtanggol, kagaya ni Apo Remus. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Muli, abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Paalam. Ang Ninuno.